Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kami sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kung hindi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kung hindi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang isa sa pinakamakapangyarihang pahayag sa banal na kasulatan. Isa rin po ito sa aking pinakapaborito at maaaring paborito din ng karamihan. Ito yung sinasabi, ganito na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, hindi upang maparusahan ang sanlibutan, kung hindi iligtas ito sa pamamagitan niya. Marahil marami po sa atin ang nagtatanong, noong isinugo ba ng Diyos Ama ang kaniyang bugtong na anak sa mundo,
ay pinabayaan ba siyang maghirap at magpakasakit sa krus ng nag-iisa? Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang pagtatampok sa krus na banal. Kaya ang sagot sa katanungang ito ay napakaliwanag. Hindi nagpabaya ang Diyos Ama. Ang ating Amang nasa langit, kailanman hindi tayo pinabayaan, lalong-lalo na hindi niya kayang pabayaan ang kaniyang bugtong na anak. Maaaring mas masakit para sa isang ama ang makita ang paghihirap ng kaniyang anak. Sa bawat hirap at pagpapakasakit ni Jesus Nazareno ay naroon ang isang Diyos Ama na patuloy na dumadamay at kumakalinga. Subalit ipinahintulot niya ito dahil ako ay mahalaga sa Diyos. Dahil ikaw mahalaga sa Diyos. Dahil tayong lahat napakahalaga sa Diyos. Kaya nga dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, kaya tayo naririto ngayon. Tayo'y may buhay at tayo'y umiiral pa. Dahil hindi nagdamot ang Diyos, ipinagkaloob niya sa atin ang mga biyaya at mga grasya na sa maraming pagkakataon, hindi tayo karapat-dapat. God is continuously pouring graces upon graces to each and every one of us, even though we do not deserve. Maraming bagay, maraming pagkakataon, maraming pangyayari. Hindi tayo karapat-dapat sa presensya at kabanalan ng kataas-taasang Diyos. Ngunit ang magandang balita, hindi kasalanan ang tinitignan ng Diyos sa atin, kung hindi ang kabutihan at pag-ibig na mayroon tayo sa ating puso. Si Jesus Nazareno po ay ang awa at ang habag ng Diyos. Ang ating Jesus Nazareno, ang ating tagapagligtas. Kaya nga sa kabila ng ating mga pagtalikod at pagsuway sa kaniyang mabathalang kalooban, tayo pa mismo ang hinahanap ng Diyos upang magbalik loob. Kung tutuusin po mga kapatid, pwede naman tayong pabayaan ng Diyos kung gugustuhin niya. Subalit, talagang napakabuti ng ating Panginoon. Hahanapin niya tayo sa kabila ng ating karupukan at napakaraming pagkukulang sa Kanya. Sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating mga karumihan, kung tayo po ay magbabalik loob, bibigyan niya tayo ng isang bagong dangal, lilinisin niya tayo sa ating mga kasalanan, at ang Diyos hindi magdadalawang isip na pagkalooban niya tayo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid kay Kristo, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Ang paalala sa ating paglalakbay, huwag tayong matakot, pasanin at tanggapin ang krus sa ating buhay. Ang bawat paghihirap natin sa kasalukuyan ay may katumbas
na kaligtasan at kaginhawahan sa darating na bukas. Ang krus ay simbolo ng ating pakikibahagi sa paghihirap ni Jesus Nazareno. Ang krus na dating tanda ng kahihiyan at kamatayan. Ang krus na ito ngayon ang magdadala sa atin sa tunay na kaginhawahan, sa ating kaligtasan, at sa ating inaasam na buhay na walang hanggan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.